Sa Lord. So God, isang maganda umaga po muli sa aming mga kaibigan sa Panginoon. Sa lahat ito ay isang mabuting bagay po na tayo ay makapakinig ng kanyang mga salita. Glory to God. Kami po muli ang kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch na patuloy na nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Glory to God. Kaya kanina doon kami sa may waiting shade, sa may highway. Biyaya ng Diyos ang dito upang mapapakinggan natin yung salita ng Diyos ay sa dako ito ay may ipapangaral ang kanyang mga salita. Ngunit, bago salita ng ating Panginoon, tayo muna isaglit na mananalangin. To God be all the glory. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa oras na ito sapagkat narito muli ay yung mga salita na siyang patuloy namin mapapakinggan. At aming dalangin, ang bawat makinig sa iyong mga salita ay iyong pagpapalain. At lalo tigit o Diyos, buksan mo ang mga mata ng aming mga puso, aming mga damdamin, at mata ng aming mga pananampalataya upang higit naming maunawaan at makasampalataya kami sa nais mo sa amin. Salamat po, Ama naming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. To God be all the glory. Kaya isang mabuting bagay po na tayo ay makapakinig ng kanyang mga salita. Glory to God. Sabi po ng banal na kasulatan na sabi dito ng salita ng Diyos na aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa ating bibig kundi ating pagbubulayan araw at gabi upang ating masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Kaya ang pangangaral po ng salita ng Diyos ay isa sa paraan ng ating Panginoon upang tayo makapakinig, upang tayo ay makapagbulay ng kanyang mga salita. Dahil sabi, ang pagbubulay ng salita ng Diyos ay umaga at gabi. Praise the Lord. Kaya hindi lamang sa araw tayo nangangaral, maging sa gabi, kaso nga lang, hindi rito. Dahil sa Alaminos kami, doon na kami nakabase. Mga kaibigan namin sa Panginoon. Ngunit, pag meron tayo mga Bible sa ating mga tahanan, malaya po nating babasahin. Sapagat ang salita ng Diyos, yan kasi yung nagbibigay sa atin ng number one. Yan yung nagpapalakas sa ating mga pananampalataya. Praise the Lord. Glory to God. Kaya kung paano yung ating yung pagkain na yun na nagbibigay ng kalakasan ng ating lupang katawan, mga kaibigan, sa spiritual naman natin ng kalagayan, ang nagbibigay ng kalakasan, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Praise the Lord. Kaya napakahalagang bagay ng tao lagi makapakinig ng kanyang mga salita sapagat pinapalakas ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Pinapalakas ng Diyos yung pananalig natin sa Panginoon. Kaya nga sabi, at bibigyan, sabi ng banal na kasulatan sa Josue sa 1:8 sa ating binasa kanina, na ang ating pagbubulayan ng kanyang mga salita, bibigyan na tayo ng kaginhawaan. Praise the Lord. Kaya anong uring kaginhawaan ito? Ang ibinibigay, ang pangako ng Diyos sa mga nagsipakinig, nagsipagbulay ng kanyang mga salita. Mga kaibigan, ito'y kaginhawaan sa ating mga spiritual na kalagayan. Kaginhawaan sa ating kaisipan. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Bakit po? Sapagat mga kaibigan, ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng kagalakan, nagbibigay sa atin ng kalakasan sa espiritu at kaluluwa, at nagbibigay ito sa atin ng kapayapaan. Ang kapayapaan, napakahalaga po yan dahil ang kapayapaan hindi yan nabibili sa mga department store, kahit saan, kahit sa ibang bansa. Hindi yan nabibili. Ngunit mga kaibigan, yung kapayapaan na pinapangako ng Diyos, yun ay ating makakamtan kung ating mismo laging pagbubulayan, pakinggan ang kanyang mga salita. Praise the Lord. Kaya sabi, at magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ilan sabi ng kanyang mga salita, magtatamo ng mabuting kawakasan at bibigyan tayo ng kaginhawaan. Napakahalagang bagay na ang tao ay may kaginhawaan sa kaisipan. Dahil pag ikumpara natin mga kaibigan, pag sinasabi kasing kaginhawaan, ang napipicture out ng tao, pag sabing kaginhawaan, yung maginhawa ang tao sa pera.
yung maginhawa ang tao sa material na bagay. Pero, mga kaibigan, hindi sa lahat ng panahon na ang kaginhawaan, yung kapayapaan, hindi nabibili ng pera. Dahil mga kaibigan, yung kaginhawaan na tinutukoy ng Panginoon, yung kapayapaan ito sa ating puso. Kapayapaan sa ating puso at isipan. Lalo higit mga kaibigan, kapayapaan ng ating spiritual na kalagayan. Praise the Lord! Kaya mga kaibigan namin sa tayo, napakahalagang bagay na ang tao ay makapagkinig, makapagbulay. Glory to God. Kaya, kung meron man tayong mga Bible sa ating mga pamamahay, pwede nating bubuklatin. Huwag nating papakinggan yung meron tayong naririnig na, ay, huwag kayo magbasa ng Bible dahil nakakasira doon ng bait. Nakakasira ng ulo. No. Mga kaibigan, lagi nating tandaan si Satanas, lagi nasa discouragement yan eh. Ang Diyos nasa encouragement lagi. Anong sabi ng ating binasa? Pag tayo magbubulay ng salita ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng kaginhawaan sa iyong isip, kapayapaan, sa iyong puso, mga kaibigan. Kaya huwag nating pansinin yung mga naririnig natin na, ay naku, huwag kang magbasa ng Bible at nakakabaliw daw yan. Mga kaibigan, ano yan? Yan ay katang isip ng tao. Dahil nga si Satanas, si Satanas mismo ay ang kanyang tungkulin, i-discourage ang tao. Pero ang Panginoon, ang Diyos, tayo ini-encourage na tayo magbabasa. Tayo nagbubulay, makapakinig ng salita ng Diyos, magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, magbibigay sa atin ng kaginhawaan sa ating mga puso't isipan at sa ating spiritual na kalagayan. Praise the Lord! Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, napakahalagang bagay na ang tao makapakinig. At ano pa sabi sa Mateo 4:4, yung salita ng Diyos, pag ating napapakinggan, pinapakain natin yung ating mga espiritu at kaluluwa. Sapagkat yung espiritu at kaluluwa ng tao, yun ang nangangailangan, salita ng Diyos. Mga kaibigan, ano ba yung espiritu at kaluluwa? Hindi natin nakikita. Ang salita ng Diyos na babasa natin. Pero nakikita natin na mabasa. Pero, ito yung pagkain ng ating mga spiritual na kalagayan. Ngayon, yung ating physical. Mga kaibigan, nakikita natin yung kanin, ulam, gulay, o kung ano pa man na pangangailangan ng ating katawan. Yan, kayang isubo sa ating bibig para lumakas yung ating katawan. Ngunit mga kaibigan namin sa Panginoon, sa spiritual na kalagayan, ang nagpapalakas ng pananalig ng tao, nagbibigay ng pag-asa sa puso at buhay ng tao, number one, yung pananalig sa Diyos, yung pananampalataya. Kaya ang salita ng Diyos ay may power may kapangyarihan. Sabi ng Panginoon sa Romans 1 verse 16, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo na maipapangaral sa lahat ng mga tao sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa bawat sumasampalataya. Kaya mga kaibigan, paano ba ang tao nakasampalataya? Number one, nakapakinig siya. Dahil sabi nga sa Roma, paano sila magsipakinig kung walang tagapangaral? At paano naman sila magsipangaral kung hindi sila sinugo? Kaya mga kaibigan namin sa paano sila magsipakinig kung walang tagapangaral? At ang pakikinig, sabi sa 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Praise the Lord! Kaya doon nanggagaling yung ating mga pakikinig, yung ating pananampalataya, yung ating pakikinig doon nanggagaling sa ating napapakinggang pangangaral ng Ebanghelyo.